Maraming tao hindi kasi nare-realize kung gaano ka-importante yung okay po, speed vlogging, kung gaano siya ka-valuable. Kung naintindihan nyo lang talaga yung overall significance or importance ng okay po. As in, makikita nyo rin, iba rin yung respeto nyo the way we do speed vlogging, tsaka yung what the future can be when you learn the art, the mastery of the kung fu of speed vlogging, okay po, speed vlogging. So let's start. Obviously, ang first question, bakit natin sinimulan? Ang una muna nagsimula, ba't sinimulan na speed vlogging? Tapos, bakit pinanganak ang okay po? Yun yung dalawang importanteng, crucial na tanong. Okay, let's start. Are you guys ready? Let's go! Okay, go. Let's go! Okay, let's go. Okay po. Okay, so, originally, I've been a fan. So, i-stop record ko to. And this is also a very good opportunity na balikan ng importance ng speed vlogging tsaka okay po. Kasi anniversary natin. Pero sa totoo lang, marami sa inyo, kahit paano dumami rin tayo through the months. And importante na nintindihan nyo talaga yung fundamental reasons why we are doing speed vlogging. Okay, let's go. So first muna would be speed vlogging. Ba't ba tayo nag-start mag-speed vlog? Huwag na kayo mag-let's go dahil maingay. Para lang game. Ready na. Okay, so we started speed vlog October 18 of last year. And it was not really totally random. Nung sinimulan ko siya, matagal ko nang iniisip na gusto ko maging consistent sa social media. If some of you, by any chance, before nag-try ako mag-create ng Facebook page, I try to be consistent, both like trying to write something, doing a quote write-up every now and then. Hindi ako naging consistent doon. So, minsan meron wala. Trinay ko before mag-YouTube for family trips lang. So, nagva-vlog ako before, like 2017 siguro. Pumunta kami Peru. Naging consistent ako ng ibang bansa, pero pag-uwi sa Pilipinas, because of all the work, huminto rin. Pero ever since, I really love taking videos. Mahilig ako mag-vlog ever since. Mahilig ako magsalita sa camera, dino-document ko lang. And most of them, 99% na shoot ko, hindi ko pinopost sa Facebook. Kasi, maniwala ko sa hindi, may pagka-introvert din ako. Ayoko na parang, gusto ko lang siya gawin for the sake lang dino-document yung buhay. So, fundamentally speaking, passion ko na mag-video. Passion ko mag-edit. At naniniwala ako na ang video using our cameras is a form of a time machine na pag walang tao kasi sa mundo na to na hindi tatanda. So lahat tayo kailangan ng time machine. Nakuha nyo? Walang tao sa mundo na to na hindi tatanda. Walang tao sa mundo na to na hindi magbabago itsura. So naniniwala ako na lahat tayo kailangan ng time machine. Kung 100 years ago, or kahit na 50 years ago nga, 30 years ago, ang mga tao walang camera. Ang may camera, isang tao lang usually. Long time ago, may camera lang mga professional photographers. Nakuha nyo? So, fast forward, because of the arrival of technology, smartphones, and everything, dumating yung camera sa mga kamay natin at naging normal na lang na may camera tayo. Naalala ko nag-start ang SP Madrid. Ako lang ang may camera. So, pipicturean ko yung mga tao. At dahil wala ring social media noon, parang may na-picturean lang sila, ipiprint out, at yun na yun. Nagagets nyo naman yun, di ba? Yung time na hindi pa naman kayo ganun katanda. Naalala nyo pa siguro hindi naman kayo ganun kabata. Naalala nyo pa yung time na mga tao walang camera siguro at piniprint out pa. So sa bahay nyo siguro may nakikita pa kayo album. Fast forward, yung mga bata kasi hindi na nagigets. Fast forward, lahat tayo may camera. And a lot of us take it for granted. Diba? Everyday libre ang camera. Walang naniningil na, yung camera, nakarenta yan, pahiram ko muna sa'yo 1 week. Soli mo na lang. So, syempre, dahil hawak mo yung camera, ima-maximize mo dahil rinirentahan nyo. Everyday kasama natin yung camera natin, pero we are not taking proper documentation of our lives. Dumating din yung camera before, ang kaya lang, photos. Dahil pag video, walang storage para magtago ng videos. So, nasanay tayo puro selfie tsaka picture lang. Tapos ilalagay sa Facebook, puro storya lang. Nakuha nyo? Fast forward, yung videos ngayon sobrang dali. Dumating din yung time before, may time din before,
na ang videos, hindi mo alam kung saan mo storage. Kaya hinto ka na lang, walang mapaglagyan eh. Tapos ngayon, di ba, gets nyo naman yung sinasabi ko, yung storage libre na kung ipapost nyo sa TikTok. So, ang dami ng meron ngayon. So, early this year, palagi ko iniisip yun, like, how do I maximize, ako personally, how do I maximize the opportunity of these technologies around us? Kasi naniniwala ko, ang difference lang naman ng mga successful na tao sa hindi. Hindi sa mas maraming tools and opportunities yung tao. Ang difference sa successful na tao sa hindi. Ang difference sa successful na tao sa hindi, yung successful na tao at hindi successful na tao. Yung successful na tao, katabi na niya yung opportunities, yung tools, nakikita niya at alam niyang gamitin. Yung mga hindi successful na mga tao, katabi rin niya yung opportunities, katabi rin yung tools. Ayaw lang niyang gamitin. Hindi niya nakikita at hindi niya alam gamitin. Pareho lang, hindi lang nila alam i-maximize yung opportunities at tools na nakapaligid sa atin. Best example, camera, cellphone, TikTok, vlog ka, sumikat ka, magkakaroon ka ng collab. Ang daming mangyayari, di ba? At originally, it started na lahat na tayo meron. Ang difference lang, iba ginagamit, iba hindi. Iba nare-realize yung opportunity, iba hindi. So ako, individually, when I started October 18, medyo nag-iipon na yung nagbabaga na yung mission sa buhay na kailangan ko na talaga maging consistent. And when I did the very first speed vlog before, ang kalaban ko talaga before nun, ay alam ko na kalaban ko na talaga yung sarili ko before na hindi ko kaya maging consistent. Because of my lifestyle, speed of my lifestyle, the business that we're running, I have 5 kids. Ang daming, ayoko ubusin ang oras ko sa harapan ng cellphone. At ayoko mag-edit pa sa bahay ng 3 oras, 2 oras. I want it to be consistent. The number 1 mission is to be consistent. Gets nyo? The number 1 mission is to be consistent. Kaya tinawag ko siyang speed vlog. Hindi ko siya tinawag na nice vlog. Hindi ko siya tinawag na beautiful vlog. Tinawag ko siyang speed vlog. Kasi gusto ko mabilisan, done na, tapos na. Get one for today and tapos na. At marami pang ibang bagay na importante sa buhay. Again, uulitin ko Kaya siya speed vlog kasi nagkamali na ako before. Na, alam nyo ba before, nung nagva-vlog ako sa YouTube ng Peru Trip, it takes me 6 hours to edit one video. Inaabot ako ng 1 oras, 2 oras, maghanap lang ng magandang music. Mismo yung mga title, ini-edit ko pa. I-reset ko pa, hahanapin ko pa, lilinisin ko pa yung mga mali, hahanapin ko pa yung hindi magaganda. Tapos pag na-render ko na, which takes time sa MacBook, aabutin ng 30 minutes to 1 hour yung rendering kasi 30 gig. Pag na-render ko na may nakita akong mali, uulitin ko na naman yung rendering. Grabe. Chinaga ko siya for almost 2 weeks, 3 weeks sa ibang bansa. Tapos pag uwi ko, syempre, dahil may trabaho, hindi ko na nagawa. At alam ko, ang number 1 na kalaban is perfection. At para ma-solve ang perfection, ang dapat gawin natin, authentic. Yes, totoo, may value ang perfectionism, ang being a perfectionist. May value being perfectionist. Pero, may value rin ang pagiging authentic. So, pag authentic ka, hindi ka in-expect na maging perfect. At may mga tao gusto na panoorin na authentic ka lang. And being authentic is faster rather than being a perfectionist. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Mas madali maging authentic. At dahil mas maging authentic, it also falls under the technique and philosophy of speed. Speed vlogging. So, if you break it down, speed vlogging, nasosolve yung consistency, tama? Speed vlogging, nasosolve din yung problem of trying to be too much of a perfectionist. Dahil authenticity lang. Nakuha nyo? And number 3, ang algorithm ng social media, magiging best friend nyo pag consistent kayo. Ang social media, re-rewardan ka dahil hindi ikaw ang may pinakamagandang video sa planeta.
re-rewardan ka ng algorithm simply based on your consistency. Yun pala, by the way, bakit mas rewarded ang consistency? Ba't mas rewarded ang consistency more than being a perfectionist? Yung magandang video. Bakit mas rine-rewardan ang consistent kaysa sa magiging perfect? Yung sobrang gandang video na naka-blur pa yung background, na hinahangin pa yung buhok mo, naka-slow mo habang naglalakad ka papuntang office. Tapos may kakausap sa'yo, tas lilingon ka na may ilaw pang nasa likuran mo na para kang Diyosa na bababa sa langit. Tapos magsasalita ka na slow mo. Tas pag kumindat ka, may sparkle pa ng ilaw. Bakit mas rine-rewardan ng algorithm ang pagiging consistent kaysa pagiging perfect? Kasi sa social media, sir, especially sa TikTok, fast-paced yung mga tao, scroll lang ng scroll. So, madali kang matatabunan kung hindi ka araw-araw makikita. Okay. Yes, actually, that's true. Ang rason yan, ba't rine-rewardan ng consistency more than being a perfectionist? Kasi, ang algorithm, hindi niya alam kung ano ang maganda at hindi. Malay ba niya kung maganda yung video mo o hindi? Kasi ang magandang video is a creative video. Subjective yun. Tao makakapagsabi kung maganda o hindi. At hindi masasabi ng algorithm ng social media na maganda video mo. Hindi niya masabi. Pero ang kaya ng algorithm, malaman kung consistent ka. Kaya niya magbilang. Pero hindi niya kaya maging video beauty judge. Gets nyo? Hindi kaya maging video judge, beauty, paano ba sabihin yun? Parang, hindi niya masasabi kung ano magandang video, hindi. Pero kaya niyang bilangin. So, hindi niya alam kung inedit mo yan ng 3 oras o ginawa mo lang yan ng 5 minuto at in-upload mo na. Kaya niyang magbilang. Nagigets nyo? Pangalawa, the more you upload, the more din na nagiging familiar ang face nyo sa maraming tao na nadadaanan kayo in time. So eventually, pinapanood nila kayo. Hindi dahil sobrang ganda ng video nyo. Dahil namukhaan nila kayo. May sinabi kayo last time, pakinggan nga kita ulit. Dahil parang nakailan ka na sa mata ko. Which basically helps the algorithm. Dahil sinasabi ng algorithm, itong tao na to, nung nakita ka niya, napahinto siya ng konti. At dahil palagi kang nakikita rin ng algorithm, nag-upload ka, nagdadagdag lahat yun. Nakikita niya na nag-stop yung konti, nakikita rin ng algorithm na consistent ka. So eventually, nagiging priority kayo. Kaysa sa isang magandang video lang na ina-upload lang once every month. So overall, siguro yun lang yung mga gusto kong isabihin sa inyo na marami pa akong gustong i-share na valuable insights and inputs about speed vlogging. Pero that's what got me started originally way back. Hindi ko siya sinimulan randomly. Matagal nang sinisigaw ng puso ko na maging consistent sa social media. At marami ng attempts before na nagkamali ako. So yung speed vlog is basically a cure sa marami ko ng pagkakamali. So hindi ko siya ginawa dahil gusto ko na siya gawin. Marami ng pagkakamali at sinabi ko, if I want to do social media this time, maybe this time, ang gagawin ko, hindi ako kakanta. So maybe this time, ang gagawin ko, hindi na ako magiging perfectionist. Hindi na ako magpo-procrastinate. Hindi na ako mag-analysis paralysis. Gagawa authentic video, hindi ko na masyado isipin, i-upload ko na at tapos na at abante na buhay. Hindi ko na i-overthink, hindi ko na i-overthink yung mga kaibigan ko magja-judge sa akin, hindi ko na rin i-judge sa sarili ko. Wala akong pakialam sa mundo. I-upload ko lang kasi it's just an experiment that I want to try. If I become consistent, would I get the necessary viewers and followers just by being consistent? Ngayon, pwede ba kayo na hindi maging, pwede ba kayo maging hindi consistent? Pwede naman, pero syempre, marami kang kalaban na iba na mas consistent. Last speed vlog ulit. Pag sinabi natin speed, gets nyo na, di ba? Speed. Pag sinabi natin vlog, more or less, ang understanding natin, nagkikwento o nagsasalita. Kaya vlog. Hindi man natin sinabing speed dance.
Hindi rin natin sinabing speed singing. Ang sabi natin, speed vlogging. Now, question ko sa inyo. Alam ko kayo, iba-iba sa inyo, nagti-TikTok. Iba siguro kumakanta sa TikTok. Iba mahilig sumayaw sa TikTok. Bakit crucial na nagsasalita tayo sa TikTok? Bakit vlogging? Ba't hindi na lang, sir, dancer na talaga ako ba't hindi na lang speed dancing? Bakit vlogging? So, ganito siya. Pagsayaw kasi, pagalingan lang. Pagkanta, pagalingan lang. Pero pag vlogging, yung buhay nyo at buhay ko magkaiba. Doon pa lang, lahat tayo may kanya-kanya ng anggulo kung paano ikwento ang mga experiences. Magkaiba kagad. At wala pa ako nakita na may nag-vlog, tas kinopya niya eksaktong vlog. Sinabi rin niya eksakto. And of course, kung unique ka, meron kang hiwalay na separate following just by simply of your uniqueness. And you can only deliver uniqueness by telling a story, by vlogging. At marami pang rason. Pag gusto nyo magkwento, lahat tayo, being homo sapiens and human beings, ang civilization natin ang galing sa storytelling, ang mga tao. Nung nasa kuweba pa ang mga ninuno natin nung unang panahon, ang mga bata ini-educate through storytelling dahil wala namang mga notebook nung mga nasa kuweba pa ang mga homo sapiens. Wala naman notebook. So education is in the form of stories. Kasi pag hindi story, madali makalimutan ng mga bata. So pag ang mga matatanda pinapangaralan ang mga bata noong unang panahon, they do that in a form of storytelling para madali maalala ng mga bata. Nakuha nyo? So magkikwento sila, alamat ng ganyan, alamat ng ganito. So eventually, yung mga bata, paglaki, ikikwento rin na sa mga anak nila yung mga lessons in the form of stories. Ngayon, pag nagkwento ka sa TikTok, naturally, ang tao, in a way, madali ma-attract ng storya. Kasi yung tenga natin came from our evolution na madali tayo ma-attract when we hear a story. O, nag-evolve din tayo sa dami ng marites siguro sa kuweba. Ang dami ring marites siguro, no? Pag umalis na yung mga, pag umalis na yung mga, yung antag doon? Yung mga tatay na manghuhuli ng mga, ng mga kakainin, tas puro babae na tira. O ano nangyari? Wala ka nang gagawin doon maghapon. Di marites na lang. So siguro, kaya again, pag nagkikwenta tayo, ang dali maka-attract ng tao. And that's why, when you're going to do your speed vlogging, always make it in a format of telling stories. Storytelling. Magkwento kayo. Dapat yung emotion nyo, yung delivery nyo, yung mata nyo, yung hand gestures nyo, tsaka yung composition, para lang kayo nagmamarite sa kanila. Kasi doon naka-evolve, doon naka-adapt ang mga tenga natin, humigop ng information. Kaya nga 'di ba ang mga banat, alam nyo ba, may kwento ako sa inyo, yung mga magagandang hook. Alam nyo ba, may kwento ako sa inyo, mga ganun ng banat, sabay marites na kagad. To sum it up, speed vlogging, sinimulan natin yan for me to become consistent on social media. Kaya siya speed, we want to save a lot of time doing it. Maraming importante pang bagay sa buhay, that's why it's supposed to be very fast. Vlogging, pinaka-powerful influencer sa social media are the people who can speak. Kaya nga influence. Kung gusto nyo mang-influensya, salita talaga gagamitin. Tama? Kaya nga influencer. And I'm not saying pag nagsalita kayo, magiging magaling kayo kagad, magiging madadaming followers nyo. It's something that you also have to develop. You develop din syempre yung mga angulo, lighting, positioning, plus the quality of the message. In the future, in the near future, plano ko mag-workshop din talaga. I-develop ko kayo na may hiwa-hiwalay kayo na persona, tsaka identity, tsaka message na i-deliver para legit kayo, parang pag nag-scroll ka, tinamaan yung message nyo, legit talaga dun sa mensahe na rin i-represent nyo. Kaya ko yun, kaya ko yung i-train doon, i-workshop kayo doon. Kaya ko kayo i-develop doon. Ito na ang last message ko sa speed vlogging.
Dahil mabilis, consistent, may storya. Even though mabilis ginagawa ang mga videos at mabilis i-upload at nagiging best friend natin yung algorithm, kahit papano, nagiging quality na rin siya in time. Isama nyo na dito yung experience ko na mahilig ako mag-video, mabilisan lang, conscious ako sa lighting, conscious ako sa audio, may mga konting cinematography, videography tricks din na alam ko. So kahit mabilisan lahat, tama yung timpla, i-upload ko. So kahit papano, hindi ganon na-feel ng mga tao na mabilisan na siyang ginagawa. Nakukuha nyo? Bakit hindi na na-feel ng mga tao later on na mabilis na siya ginagawa? Dahil praktisado ako, mukhang pinaghandaan ko, pero hindi ko pinaghandaan. Maganda lang yung delivery dahil sanay lang ako. So, dun na nagtutugma ang quantity and quality. Nagsasabay na. Akala natin pag quality, kailangan talaga matagal. Hindi. Pag maraming beses mo ginagawa isang bagay, ang quantity nagiging quality rin. Kasi kahit isang take lang ako, mas magaling pa ako sa taong walang practice at aabutin isang araw para i-take yung parehong ginawa ko. Pareho lang. Quantity is also quality in time. Quantity in time is also quality. Nagigets niyo yung logic? Nagigets niyo yung logic nun? Nagigets niyo? So, overall, ito na, isumatotal na natin. Mabilis ako mag-produce ng video, hindi kinakain ng oras ko, at pakikinggan niyo yung message ko dahil nagsasalita ako, dahil malinaw mukha ko, tsaka malinaw ang boses ko. Tapos itatapon natin sa algorithm, nagiging consistent. Ang pinaka-benefit sa lahat ng benefits, guys, yung network effect ng social media. Yung network effect ng social media. Ang pinaka-powerful sa lahat, ang dulo, ang finished product, nakaupo yung video sa loob ng social media platform. Yun ang pinaka-powerful. Kasi kung ginawa ko lahat yun, at nakaupo lang sa computer ko, sa hard drive ko, walang benefit ako makukuha sa network effect ng social media. Ibig sabihin na network effect, malaki ang network ng social media, at kahit sino, pwede makita. So yung effect nun, napapakinabangan ko yung network. Gets nyo? Network effects, palaki ng palaki yung gapang, yung impluensya. Network effect, may effect ang paggamit ng network. Nagigets nyo? Network effect. Parang ganito, masarap ang kunwari cupcake ko, pero kahit ano sarap niyan, hindi ako magkakapera. Not unless malagay ko yan sa maraming grocery store ng Pure Gold at SM sa buong Pilipinas. Napakinabangan ko yung effect ng network. Network effect. Ang ultimate opportunity and asset would be to put that video in a platform na merong network effect. Nasusundan nyo yun? Network effects. At yung network effect na yun, nasa social media. So kung titingnan nyo ngayon, ang science nito, pinabilis natin yung production, pinagsalita ko kayo kasi kailangan mukha nyo, tsaka nag-i-influence kayo. Tapos linagay natin sa social media platform na pinaka-powerful. May finished product. And why is that very powerful? Kasi every video that you put there is kinda in a way a lottery ticket to something big later on in the future. Lottery ticket ang kada video na linalagay. Lotto, lottery ticket. Di ba pag tumataya ka sa lottery, pwede kang manalo, pwede kang matalo. Tama? Tama? Na-mention nga nung iba sa inyo na nagkaroon kayo ng kahit papano, nakikilala na kayo, may mga collab na, I don't know kung ano pang pwede mangyari. Ayoko na banggitin yung, madi-distract na naman tayo. May mga collab na, at who knows kung saan pa makakarating. Kaya dumating yung mga opportunities sa buhay nyo dahil nagkaroon kayo ng followers. Tumingin sila sa followers nyo. Hindi lang sila tumingin sa video, tumingin sa followers nyo at tumingin din sa activity nyo. Tama?
Tama? Tama guys? Ngayon, kung tumingin sila sa followers nyo, tumingin sila sa activities nyo, ibig sabihin, kaya nagkaroon kayo ng followers dahil may activity. At kaya kayo nagka-followers because of that daily activity. So, who knows kung saan pa makakapunta kayo? Who knows kung may mga magba-viral pa kayo at sumikat kayo? Hindi ko alam. Ang dami pwede mangyari for the future. Pero ito lang yung gusto kong sabihin. Nung create nyo yung video nyo at linagay nyo sa TikTok, hindi naman kayo siningil ni TikTok. Tama? Sabi niya, sabi nyo kay TikTok, pwede ba akong makilagay ng video? Kasi pakikinabangan kita para sumikat ako. Tama? Tama yun yung logic, di ba? Pwede ba akong maglagay ng video sa platform mo? Kasi sikat ka Umaabot ka nga hanggang ibang bansa. Pwede bang ilagay ko yung video ko dyan? Kasi baka lang sumikat ako. Gagamitin kita para mapakinabangan kita. Ngayon, yung intention mo, pakinabangan yung network ni TikTok. Baka sakali lang sumikat ka at yumaman ka at mapakinabangan mo yung platform in so many countries, not only in the Philippines. Not only in Metro Manila, all over the Philippines. So, eto na. Makikilagay ka na. Nung mag-upload ka, siningil ba kayo o hindi? Okay. Libre pala. So, ngayon, bago mo i-upload, ginamit mo yung editing software ni TikTok. Alam nyo ba, ang mga editing software in the past, may bayad. Kunwari, gagamit kami ng mga Final Cut, kung ano-anong editing software, may bayad. Ginamit yung editing software ni TikTok, may bayad? Wala rin. Okay. Ngayon, magvi-video kayo. In the past, ang mga video, kumukuha ka pa ng mga videographers na may camera, rerentahan mo sila per day. Video nyo yung sarili nyo, may bayad? Wala rin. Tas malinaw pa, tas may camera. Ngayon, before, nung wala pang internet masyado Pilipinas, pupunta ka pa sa computer shop para maki-internet, para mag-upload. May mga wifi na kung saan-saan. Nagbayad ba kayo nung naki-wifi kayo? Lalo na dyan sa office, nung naki-wifi kayo, may bayad ba? Wala rin. So, free ang wifi, free ang video, free ang editing software. Yung mukha nyo naman, nag-makeup na kayo dahil papasok na rin naman kayo sa office, pinaganda nyo na, libre na rin yung makeup. Di ba? Free ang editing software, free ang mag-upload, free ang makiride sa network ng ibang platform para sumikat kayo, para mapakinabangan. Free lahat. So here's the ultimate question. Bakit, kung libre ang lotto ticket, ilan ang kukunin nyo? Pag libre ang lotto ticket, ilan ang kukunin nyo? Only. Isipin nyo yung logic na yun. And that is where most of unsuccessful people fail. Andito na yung opportunity sa harap. Nakakalat na, araw-araw, dadamputin mo na, i-connect mo na lang. Siguro lagyan mo na lang ng lakas ng loob, which is also free. Itapon mo lang everyday sa TikTok. Free ni. At doon pumapalya ang maraming tao. Ako naniniwala ako, successful people and not so successful people are just the same people. Ang difference lang, yung isa, kinonekta, they took advantage and make something out of it. At yung iba, nakita na sa harapan nila, pero umiral yung katamaran. Umiral yung takot, kahinaan, tsaka katamaran. So eventually, they didn't do it anymore. Diba? Isipin nyo yun, libre ang lottery ticket every day. Kaya alam nyo yun ang mindset ko. Every day, pag nag-upload ako, libre to Libre to Libreng lottery ticket to. And true enough, ilang beses ako nakakuha ng magagandang opportunity simply on TikTok. Ang dami ko na-meet ng mga importanteng tao simply on TikTok. Tas libre. Tas tinitingnan ko yung mga kalaban natin sa industriya. Tinitingnan ko yung mga kalaban ko, entrepreneurs, iba pa. At ayaw nila gamitin. Sinasabi ko, wow, andali Andali, libre na nga. Ayaw niya gamitin. So, and this would go to my last point. Ang isang pinakasekreto sa speed vlogging tsaka okay po. Sa totoo lang, alam niyo yan, lakas ng loob, kapal ng mukha. Lakas ng loob, kapal ng mukha.
I met this super successful entrepreneur before. Ayoko na sabihin, pero grabe net worth niya. Matagal na yun. Medyo, ano pa, siguro mga 10 years ago, 12, nung nagsisimula pa lang ako na career ko. Na-meet ko siya through a friend. Tapos, very basic lang yung tanong ko, paano ka naging successful? Sabi niya, 2 bagay lang. Akala ko sasabihin niya, matalino, koneksyon, pera. Akala ko yun yung mga sasabihin niya nung nagsisimula ako. Kasi inisip ko, paano ka nagiging successful? Paano mo nagagawa yan? Alam mo sabi niya, 2 bagay lang. Lakas ng loob, kapal ng muka. 2 bagay lang, lakas ng loob, kapal ng muka. And doing speed vlogging every day requires those 2 things. Lakas ng loob, kapal ng muka. Dito ba nagtatapos sa speed vlogging ang lakas ng loob, kapal ng muka? Hindi. Kasi yung exercise ko regularly sa speed vlogging, ginagamit ko rin sa iba pang aspeto ng buhay. Yung lakas ng loob, tsaka kapal ng muka. So, for example, Ray, umakit ako sa stage, nagsalita ako for Alibaba. Mas nadalian ako doon kasi buong taon, malakas ang loob ko tsaka makapal ang mukha ko sa speed vlogging. Kung hindi ko siya ginagawa, medyo hindi ako ganun kakondisyon sa mentalidad. At hindi pwedeng alabanan sa buhay, mentalidad lang. Kasi kailangan may habit ka. Magkaiba yung iniisip mo sa iniisip mo at araw-araw mo ginagawa. Praktisado ka eh. Hindi mo pwedeng sabihin nakatingin ka sa basketball court ng 1 taon pero hindi ka naglalaro. At sa kakatingin ko ng basketball court, pagpunta ko doon, magiging dadunk na ako kaagad dahil tinitingnan ko siya everyday. Hindi eh. Magkaiba yung tinitingnan mo lang sa everyday mong ginagawa. Magkaiba yung iniisip mo lang sa everyday mong ginagawa. And speed vlogging is an exercise of lakas ng loob at kapal ng mukha. And hopefully, kahit papano sa inyo, karamihan sa inyo, bata pa kayo, you get to develop that. Nagsisimula ang careers nyo, you get to develop that. And if there's one thing na meron kayo sa buhay na hindi kayang bawiin sa inyo, yung mga lakas ng loob nyo at kapal ng mukha na madedevelop nyo sa, okay po. Alam ko hindi lahat ready, hindi lahat within the same mindset. Hindi ko alam, yung iba sa inyo siguro nahiya pa, hindi ganun ka dali na mag-speed vlog. At kahit ako, katulad nyo, kino-convince ko lang sarili ko everyday to do it regularly. Hindi siya natural saan. Akala nyo natural saan. Sanay ako kasi sanay ako. Sanay ko ginagawa. Pero everyday, linalabanan ko palagi yung kapal ng muka, tsaka lakas ng loob. Lakas ng loob, tsaka kapal ng muka. Everyday, linalabanan ko yan. Na sana parang kayanin ko pa ulit yung susunod kong lakas ng loob tsaka kapal ng mukha. May mga times tinatamad ako, gusto ko lang mag-steady lang, ayoko mag-video. Pero iniisip ko, wala eh, kailangan ko talaga gawin siya regularly. Kasi pinasimple ko na nga, tapos tinatamad pa ako. Gets nyo? So bumabalik lang din sa akin yung mga ganun. Hopefully, hopefully guys, you picked a few lessons here. Yung lahat ng sinabi ko, if you are taking notes, it can be a content for speed vlogging na makakabuild na kayo ng following. Yung philosophy na yun, ikut-ikutan nyo lang, ilisan nyo lang, focus on a certain point at any given time. Hindi kayo maubusan ikikwento sa TikTok to build more followers. Last but not the least, speed vlogging din pala. Ang dami kong rason ako ba't ko siya ginagawa yung speed vlogging. Speed vlogging is also a very good opportunity. Kung matayo natin ng okay po, ng maayos, it's an opportunity na kaya natin i-offer sa buong Pilipinas. Alam ko lahat kayo nag-offer ng Madrid, Philippines sa trabaho. Pero alam nyo yun, na hindi natin maaalok tong trabaho na to sa mga sulok-sulok ng Pilipinas kasi wala naman tayong opisina doon. So maraming nakakakita sa inyo, nangangarap, nakikita ang Madrid, Philippines, naririnig ang boses nyo, at hindi rin natin matulungan kasi wala naman tayong opisina. So hanggang beshes na lang kayo sa TikTok. At ang okay po, ang plano natin, kung may speed vloggers tayo sa iba-ibang sulok ng Pilipinas, para siyang work from home, virtual work, kung magagaling sila, na pwede nilang gawin sa kahit saang sulok ng Pilipinas. So, yun yung isa sa pinakamalaking dream ko. Yung opportunity na binibigay nyo regularly sa Madrid, Philippines. Yung limitation ni Madrid, Philippines, hindi limitation ni Okay po. So, hopefully, kung nasa puso nyo ang pagbigay ng trabaho, pagbigay ng opportunity, pagtulong sa mga tao,
Si okay po yung mas malaking vehicle later on sa mga hindi maabot ni Madrid, Philippines. Iilan lang ang upuan ng Madrid, Philippines. Pero lahat ng tao may cellphone, may wifi, may internet. Kung na-message nila kayo sa TikTok, malamang may cellphone nyo na may camera, na may internet, na may TikTok. Nasa kamay na niyo yung opportunity. Tulungan din natin sila na magkaroon ng opportunity sa mga TikTok nila, sa cellphone nila, sa camera nila, sa wifi nila. Okay, with that said, tama na, magpa 5 p.m. na, may mga dalawang tawag na akong kinancel. I hope may natutunan kayo today, may na-realize kayo today, gaano ka-importante ang speed vlogging sa personal nyo muna na buhay. Sa personal nyo buhay, gaano ka-importante speed vlogging, gaano ka-importante ang speed vlogging sa company, and later on, kung gaano ka-importante ang speed vlogging sa buong Pilipinas. So guys, ready na ba kayo? Let's go. Wala na, puro nakamute. So guys, ready na ba kayo? Let's go! Let's go! Okay po! Okay, so happy speed vlogging everyone. Happy okay po everyone. Anniversary natin today. Napakasimple lang, wala nang kainan. Later on, siguro next year, promise, may awarding tayo on this day. Actually, maganda rin, no? Kasi October medyo maluwag pa for SP Madrid. So, pwede tayong magkaroon ng mga celebration, tsaka awarding, tsaka party next year. Sinasabay natin usually sa annual awarding natin. Anong future nito, Rai and everyone? Gimmick lang ba to? Tas later on, hindi to sustainable, hindi to matagal na programa, na plano. This will be a forever. Ganito. Pinaka-powerful ngayon na technology is social media. At ang pinaka-simplest way para mapakinabangan ng company ang social media is through speed vlogging. Kaya nga nag-iba na yung purpose nila ay on the creative side, on the media side. Mas events na sila. Pero yung day-to-day lifestyle ng company, tayo na yun. Ito ang pinaka-simpleng way para masigaw ng company message niya through its employees. Tapos fast forward, hindi mawawala ang social media, hindi mawawala ang marketing, hindi mawawala ang employees, hindi mawawala ang influencing. At mas magiging crucial pa kayo sa maraming bagay. Sa ngayon, sinisigaw niyo isang bagay. Nag-aayos kami nila Ryan Cloud ng iba-iba pang mensahe na pwede nyo isigaw, and definitely you'll also get paid doing it. First year pa lang natin, and natutuwa lang sa evolution. Lumabas na rin pala yung Okay Po page, and we also have a lot of features coming up. Namnamin nyo na itong mga moment na to, kasi pag sumikat tayo, puno na Araneta, puno na yung MOA, hindi ko na kayo papansinin. Hindi, joke lang. Siguro before we go, konting nakakatuwa lang, konting storya lang na nakakatuwa. Just the other day, kumain kami sa isang Chinese restaurant. Ewan ko kung nangyari sa inyo. Sino dito nangyari sa inyo, pag nasa labas, binabati kayo ng mga tao na hindi nyo kilala? Dahil kilala lang yung mukha nyo. Sino sa inyo? Ikaw yung taga Madrid, Philippines. Ikaw yung nag-offer ng call center Tagalog. Sino sa inyo yung nababati na kahit papaano sa labas? Sa job fairs, sir. Hindi, sa labas lang, random. Naglalakad kayo, pakalat-kalat kayo. O kaya may mga pinuntahan kayong lugar, nakakilala. Sa channel 2, sir. Sa channel 2. Sa channel 2, may nagkano sa amin. Channel 2? May nag-interview, sir, sa labas ng office. Tapos, kayo po yung napapanood namin sa Madrid, sabi. Ikaw? Yes, sir. Ayos Galing. So, nakakatuwa naman kasi ako, I regularly get that. Mga hindi ko nakakilala. Minsan nga, nahiya ako eh. Kasi sa totoong buhay, guys, mahiya. Hindi naman ako makapal mukha. Sa totoong buhay, totoo yun eh. If you check my Facebook, hindi ako nagpo-post. Ayaw ko yung nag-share anything personal about my life. Kaya ako lang siya ginagawa sa TikTok kasi may gusto lang akong i-test na experiment. Para siyang scientific experiment sa akin. Anyway, just the other day, nakakatuwa lang. Na kumain kami sa isang Chinese restaurant. Tapos ganoon din. Parang kwento-kwentuhan lang muna. Tapos maya-maya, sir, kayo yung CEO ng ng Madrid.
Tapos, nagtinginan kami. Tapos, maya-maya, nagpipicture taking na kami doon. Pila na sila sa picture. O kaya yung anak ko, nagfo-football. Tapos may coach, di ba ikaw yung doon sa may call center? O, ganyan. Nakita kita sa TikTok. So, very common sa akin na naririnig yun. I'm not sure kung nangyari sa inyo. Pero nakakatuwa lang na makapangyarihan ang social media network. And likewise, syempre, we also have to think about it responsibly. Na build a better and stronger brand for yourselves. At sa dami niyan, one way or another. Kung matalo man kayo sa laro ng followers, social media, at yung social media career, kung matalo man kayo, dahil speed vlog ang ginawa natin, lifestyle vlog lang, meron kayong album memory na nakaraan nyo, ng buhay nyo. Sabi ko nga, originally, sabi ko sa inyo, time machine lang yan. Time machine lang yan na hindi man lang kayo naging magaling, natalo kayo sa social media game, panalo ka pa rin. Ultimately, panalo lang. Kasi nagkaroon ka ng libreng storage upload eh. At napilitan ka gawin everyday dahil may games, may prizes, may prize pool. Pero hindi mo na malayan, ginawa mo pa rin siya for your own personal reasons. Napilitan ka lang dahil may teammate ka, may prizes. Pero sa totoo lang, natulungan ka niya eh. Natulungan ka niya i-document buhay mo. At kung wala yung okay po, tignan nyo na, kung walang okay po, wala rin motivation para gawin siya everyday. Tama? One best example niyan, ayoko naman maging negative, pero i-check nyo yung mga dating nag-okay po for Madrid. I-check nyo ngayon sila, hindi rin sila nag-upload. Huminto rin sila kasi wala nang motivation. So, minsan, yung support system natin as a whole, tinutulungan tayo para maging consistent everyday. Diba? And ako, sinasabi ko sa inyo, lahat kayo, walang ni isa sa atin, hindi tatamaan ng pagtanda. Tao kayo, walang robot sa inyo. Bato nga, nakukupas eh. Tama? Bato, kahoy. Matitigas na yun ha, mas matitigas pa sa mga balat natin. Nakukupas, nauubos. Tayo pa kaya. And okay po will always be that consistent gamification project na hindi nyo namamalayan, tinutulungan kayo i-document, i-capture yung mga mukha nyo, buhay nyo, boses nyo. And later on, meron kayong mga babalikan na memories. Pag nandiyan pa si TikTok, pwede nyo naman i-download. O yun lang. So maraming salamat. It's already 5:01. Thank you for staying. Happy okay po day to everyone. Happy speed vlogging day. It's been a year already. Nag 90 days challenge ako. 365 na pala. And nagsimula lang ako sa isa, tapos ginagawa natin lahat. Wala akong followers, wala kayong followers, lahat tayo may followers. So I really think that the future is very, very bright for, not only for me, for okay po, for speed vlogging, pero para sa inyo lahat. The future is very bright. And again, we are constantly looking for more speed vlogger talents ng company. And dumadami siya. So it's one thing na, guys, it's one thing na kaya nyo mag-makeup, magpaganda sa camera. Hopefully ma-develop nyo na nakakapag-influence talaga kayo with your own message, with your own voice, with your own opinions under a specific topic. Okay, so maraming salamat. Happy vlogging, happy okay po, happy speed vlogging. And alam ko na, Ray, magkikreate ako ng prize pool. So today's 18. Kung na-capture nyo yung message nyo dito, so, tatlo ang prize pool na i-release ko. 1,000 bawat isa. Pwede ba yun? 1,000. 1,000 bawat isa. Over the weekend, 1,000 bawat isa. One, i-duet nyo, i-capture nyo. Pero yung duet na na edit na, hindi sa TikTok. Tatry ko kung meron. Wala, tinatamad pa ako mag-edit ba? Hindi ko alam kung kailan ko ito may edit. Kung may ma-edit ako, i-duet nyo ako. Tapos opinion nyo. Pangalawa, create kayo ng, i-reference nyo lang ako as a message. O kaya i-screenshot nyo ako sa likuran. Tapos ito yung top 3 points ko, top 5 points ko, whatever. 3,000 siya. Gagawin ko munang subjective. Right, 50-50. Views and quality, ranking. Hindi ko alam, papauso na lang ako. Pero syempre, quality of contribution. Kaya lang, baka mag-away-away. Sir, ba't siya? Views na lang labanan. At least hindi ako mapapaaway. So, 3,000 siya, 1,000 per campaign over the weekend. Siguro, final submission anytime naman early next week. Hindi naman nagmamadali. Kung ano yung mga natutunan nyo, ano yung mga lessons,
Importante sa akin dyan yung, again yung mga tips ko sa inyo, yung linaw ng mukha, linaw ng audio, tapos mag-storytelling kayo, kwento-kwento, tapos siguro, ilagay nyo lang yung mga ilagay nyo lang yung mga binigay ko sa inyo mga points. I-screenshot nyo ako sa likuran as a voice and face. Pangalawa, pag pag mina-post ako na TikTok video, i-duet nyo lang ako. Tapos, i-ano nyo. Yun lang. So, maraming salamat. Thank you guys. 3,000. Sige, gawin ko 5,000. Wow. Wow. Perfect. Alam ko na. Ilan ang teams natin, Ray? 5, sir. 5. Sige, 5,000, 1,000 for every team. Tapos bahala na kayo mag-away-away. Wow. Para na lang muna, para masaya lahat. So, 1,000 for every team. Thank you, sir. Thank you, sir.